Hello mga ka-readers ni Lovely Crow, ito nga pala ang part 2 nanograms kwento ni na Richard at Cheryl na may pamagat na, Red Roses. Matatandaan na gumapang ang kaba sa loob ni Cheryl nang ma-realize niya ang malansa at mabahong amoy na mula sa loob ng nakaawang na closet ni Richard. Out of curiosity, dahan-dahan na lumapit si Cheryl sa closet. Ngunit napatili siya nang tuluyan nang bumukas ang nakaawang na closet at bumulagta sa kanyang harapan ang isang bangkay ng lalaki na hindi niya kilala. Nagmamadali na lumabas si Cheryl sa silid ni Richard at sumisigaw ng saklolo, patuloy pa rin sa pagtawag sa pangalan ni Richard subalit wala pa rin ang kanyang fiancé. Tinawagan ni Cheryl ang pulisya at nang magsimula na ang imbestigasyon na shock si Cheryl sa mga impormasyon na ibinahagi ng pulis. Hinding-hindi siya makapaniwala sa mga narinig mula sa imbestigador. It turns out that the Richard she knows is not his real name. Ang kanyang fiancé ay hindi naman pala Richard ang pangalan kundi ito ay si Dennis. Bagamat totoo nga itong miyembro ng military. Ayon pa sa salaysay ng pulisya na nag-iimbestiga sa bangkay na nadiskubre ni Cheryl sa loob ng apartment ni Richard o Dennis, ang lalaking nakita ni Cheryl na wala ng buhay ay si Rico, isang taxi driver. Lumabas sa imbestigasyon na 2 linggo na ang bangkay ni Rico na nakatago sa closet ni Richard kaya ito ay nangangamoy na at nagsimula ng ma-decompose. It turns out that the night when Cheryl and Richard had a fight, Richard was involved in a car accident. Nakabanggaan niya ang taxi na minamaneho ni Rico at dahil ayaw ni Richard na humantong pa sa pulisya ang pangyayari ay nag-offer siya na bayaran na lamang niya si Mang Rico ng salapi. Pumayag naman si Mang Rico na bayaran siya ng salapi ni Richard sa halagang 10,000 pesos dahil hindi naman gaanong malaki ang damage ng taxi ni Mang Rico. Ayaw lang talaga ni Richard na ma-involve ang pulisya sa aksidente. Dahil walang cash na dala si Richard ay umuwi pa siya ng apartment kasama na ang taxi driver. Pagdating sa apartment ay nagbago ang pasya ni Rico. Napansin niya na handa na magbayad ng malaki si Richard dahil takot itong ma-involve ang pulisya. Sinamantala naman ito ni Rico, tinaasan niya ang halaga at ginawang 25,000 pesos. Agad na uminit ang ulo ni Richard na humantong sa kanilang pag-aaway hanggang sa pinatay ni Richard o Dennis si Mang Rico. Tinago niya ang katawan ni Mang Rico sa loob ng kanyang closet. Ito ang dahilan kung bakit pinuno ni Richard ng rosas ang kanyang apartment. Ang halimuyak na bango ng rosas ay pumipigil sa mabahong amoy ng bangkay. Paliwanag ng pulis. Dahil tinutukan ng pulisya ang kaso ni Richard o Dennis ay nalaman rin ni Cheryl na matagal na palang wala sa serbisyo ng militar si Richard. Ngunit ang higit na kagimbal-gimbal na natuklasan ni Cheryl sa pagkatao ng lalaking mahal niya ay hindi lang si Mang Rico ang pinatay niya. Mayroon pa itong babaeng pinatay na nagngangalang Vangie Ellen. Si Vangie Ellen ay kanyang ex-girlfriend at siyang may-ari ng apartment na tinitirhan ni Richard. It turns out na wala naman palang kapera-pera itong si Dennis. Ang mga ATM card, credit card na hawak niya ay pag-aari ni Ivang Ellen at siyang ginagamit ni Dennis sa kanyang mga luho. Kung hindi pa nadiskubre ni Cheryl ang bangkay ni Mang Rico ay hindi niya malalaman ang pekeng pagkatao ng fiancé. Kinikilabutan si Cheryl, paano na lang pala kung hindi nasangkot sa aksidente si Richard o Dennis at naging asawa niya ito? Manganganib din kaya ang buhay niya. Nang matunten na si Dennis ng mga pulis at nakulong ay nagkaroon ng kapanatagan ang isip ni Cheryl. She made a vow na hindi na agad na magtiwala sa isang tao dahil sa ito ay gwapo at mukhang mayaman. She learned her lesson not to judge the book by its cover. Hanggang sa susunod mga ka-readers ni Lovely Crow. Maraming salamat at pa-follow na lang po para sa susunod pang mga video.